Yung palakpak po ninyo kung sa akin, okay lang. Pero kung para sa Diyos, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Good morning po mga kapatid. Amen. Are you happy today? Amen. Indeed. At napakabuti ng Diyos sapagkat napakarami natin. Siktikan, pakisiko nga yung katabi natin. Alright. Siguro talagang sabi nga ng Diyos, there will be an expansion sa ating pong church. Kaya po, umanda po tayo sa ating mga aalagaan na mga tupa. Amen po mga kapatid? Amen. Siyempre, dapat mag-step up din yung mga leaders kasi marami nang pumapasok ng mga babies or mga born-again Christians. Can you hear amen? Mga baby ng Diyos. Alright, so good morning. Ako po si Pastor Gani V and welcome to our gawain. Narinig ko kaninang may mga bisita po tayo. Palapakan po natin mga bisita. Thank you so much for coming. Thank you so much po sa mga nag-invite. And indeed, this is a crown na ibibigay sa inyo ng Panginoon sapagkat tumutugon kayo sa panawagan ng Diyos. Amen? Amen. Salamat po. And today is the second Sunday of June. And our theme for the month of June is there. Nababasa nyo? Ano po yung nakasulat? Building a relationship that lasts. Gusto natin na hindi lang ngayon tayo magkakasama. Tama mga kapatid? Gusto natin siguro after 10 years pa, after 20 years, kung loobin ng Diyos, ang mahalaga, sama-sama tayo nagpupuri, naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. But before we start, let me give you, once again, our few reminders. First of all, please silence your phone. Pakisabi sa katabi, pakisilent ang phone. Yan. Thank you for not using your phone, using the worship service. Pero, ito po yung kasunod. Please get your pen and your notebook and get your phone as well because you can use your phone as a camera phone. Picturean nyo po kung ano yung nakikita nyo sa screen at i-post nyo sa inyong mga social media account. Amen po ba? Amen. Magsulat po tayo at kung ayaw nyo namang magsulat, just take a picture. Mas madali po yon because a picture is worth 1,000 words. Amen? Amen. Next po. Don't forget to invest and invite. Yan. So talagang nag-i-invest kayo hindi sa lupa, kundi sa langit kasi nagdadala kayo ng mga kaluluwa. Amen po ba? We have 2 services every Sunday and every Wednesday, midweek service. So bring a family and friends to the Lord. And also, don't forget to watch our online broadcast. Every Sunday ulit yan, 8 in the morning. And every Wednesday naman po, anong oras? 6:00. At least alam nyo po yung oras para mai-share nyo po yan sa inyong mga mahal sa buhay. And we are watched all over the world, worldwide. Kaya po patuloy po natin na suportahan ang gawain ng Panginoon. Can you hear amen? Amen. So are you ready to listen to the Word of God? Handa na po ba kayo? Sige, upo ng maayos at sabay-sabay tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po ba? Sabi ng iba, ano ba yung Macarius? It is a Greek word which means super blessed. Not just happy, happier. Kaya pag sinabi mo yon, pinagpala ka in your spirit, soul, and body dahil kasama natin si Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Okay, so let's begin with our lesson, part number 2. Actually, may 5 Sunday ang June. Tama po ba? So, second Sunday is all about healing the past. Yan. Ibig sabihin po ay ginagamot natin kung ano man yung mga sugat ng nakaraan. Amen po ba? Some have wounds, some have hurts, disappointments, frustrations of the past, and most of them are from your childhood. Tama ba mga kapatid? Kung ano ka ngayon, kasi yun yung naranasan mo nung bata ka. Tama mga kapatid? Kung nasaktan ka, mahiyain ka kasi baka dati napahiya ka. Amen mga kapatid? And some are from the closest friends and closest family members or a loved one. Tama ba kapatid? Which is sabi nila mas masakit kasi siya pa naman ang inaasahan ko, ako pa ang sinaktan. Amen mga kapatid? But there's a good news from the Bible. Sabi ng Romans 8:28. Sabi diyan, and we know that God causes what? Everything. Sabi mo nga everything. Lahat po yan. Everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Mahal niyo bang Diyos? May pangako po. Pangit man, maganda man, hindi man kagandahan, all things work together for good to those who love the Lord. Amen mga kapatid?
At dahil sa kanyang purpose, sa kanyang layunin, lahat ito ay kanyang pagbubutihin para sa atin. Amen po ba? For the good of those who love God. And here's a fact. Sabi po rito, pakibasa natin sa nakakita, we cannot change the past. But when it weighs us down, anong gagawin? We can turn to God for comfort. Is that true? Hindi mo na mababago. Nangyari na yung kahapon, nangyari na yung dati pa, wala ka nang mababago doon. Pero kung ito'y lagi kang hinihila, pabalik, pababa, meron kang pwedeng gawin. Pwede kang pumunta sa Diyos para ikaw ay magkaroon ng kagaanan. Amen? Palapakan nga po natin ang Diyos. Sapagkat maraming mga tao ngayon ito po, may mga deep hurts. Kayo ba'y nasaktan dati? Ang iba naman, mga mild hurts. Mga hindi masyadong mabibigat. Pero pag naalala mo, nairita ka pa rin. Tama? Meron naman po yung mga na-betray or na-reject ng pamilya, ng kaibigan. And some are leading to distorted thinking and negative behavior. Some also have unhealed hurts. No? Ito po yung mga nasaktan na hindi pa rin gumagaling at hanggang ngayon ay sinasaktan ka pa rin. Kaya nagkakaroon ka ng inferiority complex, self-pity, fear, failure, or criticism, and ever oversensitivity. Alam mo yung iritang-irita, nakalabit mo lang, ano ba? Kasi meron kang naramdaman na hindi maganda. Irritable ka palagi. Can you hear? Amen? Amen. Minsan nga, kahit na ang sinasabi lang ay hindi naman para sa iyo, feeling mo, inaatake ka. Kasi nga, defensive ang iyong buhay. There are also unpredictable anger. And kapag ka medyo meron kang problema sa iyong self-image, it is distorted, you become loner. Ayaw mo na lang sumama sa tao kasi nga gusto mo na lang mag-isa, baka ma-judge ka pa ng ibang tao. Can you hear? Amen? Amen po ba? Now and again, we are bound to experience some of this feeling, but let me tell you this, ayaw ng Diyos na manatili ka sa ganyang pakiramdam. Can you hear? Amen? Kaya this morning, nais po ng Diyos na gamutin ang lahat ng ating mga sakit sa nakaraan at sa kasalukuyan. Can you hear? Amen? Again, sabi diyan, we cannot change the past, but when it weighs us down, ano sasabihin ang gagawin natin? We can turn to God for comfort. Look at the verse, Psalms 147, verse 3. Everybody, He heals the broken-hearted. Broken-hearted ka ba? Naranasan mo ba? Naramdaman mo? He heals the broken-hearted. And what else? He bandages their wound. Kaya nakita ninyo, kayang pagalingin ng Diyos inside your broken heart. And He can also heal the wounds outside of your body. Kaya kayang pagalingin ng Diyos inside and out. At siya lang ang doktor na kayang gumawa nun. Wala nang iba. Shout amen. Ibang doktor, bayad ka muna. Ayun mga kapatid? Pero si Lord, anak, anong problema? Are you with me? Amen. So, the question is, how to heal from the painful past? No? Nagkaroon ka na ba ng kagalit? Yung pag nakita mo nasisira talagang araw mo at kumukulo ang dugo mo. Ayun mga kapatid? Meron ka bang katampuhan man lang? Hanggang ngayon, di mo pa rin pinapansin? Hello? So, pag-aralan natin, sapagkat pag hindi natin ito napagtagumpayan, hindi tayo makakausad at lagi tayong matatakot. It doesn't matter how wounded you are when you come to Jesus. Walang pakialam ang Diyos kahit nasugatan ka, sapagkat siya mismo naranasan kung paano maging sugatan. Can you hear? Amen? Diba sabi ng Isaiah 53, verse 5, kayo na lang magbasa, siya ay nasugatan para tayo ay magsigaling. Can you hear? Amen? Ikaw ba nasugatan para sa iba? Hindi. Actually, habang nasusugatan ka, lalo kang nagiging bitter. Kaya kung ikaw ay sugatan, lumapit ka lamang kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. During my ministry, ako po, I am more than 20 years in the ministry sapagkat kabataan pa lang po ako, maliit pa rin naman ako ngayon. Pero nung bata pa ako, nagsimula na ako na nasa music ministry, naging youth pastor, at alam nyo po, dami ko po, bago ako mapunta dito sa Pampanga, ang dami ko na pong dinaanan na maraming pagsubok bilang batang pastor at bilang batang kabataan. At alam nyo po, not just outside the church, but inside the church. Minsan nagkakatampuhan ang mga
kapwa Kristiyano, tinatalo ka, pinagtutulungan, ginigipit, and I can't blame them. Hindi ko naman sila masisisi, pero pag naaalala ko yung mga nangyari dati sa akin, alam nyo po, sumasama ang pakiramdam ko. Pero buti na lamang po na paglabanan ko na ito. Can you hear amen? Buti na lamang isinuko na natin ito sa Panginoon. Bakit? Kung hindi natin napagtagumpayan ang mga bagay na yan, baka wala po ako ngayon sa paglilingkod at wala po ako sa inyong harapan. Can you hear amen? Kasi hindi po ako magiging pastor. Now, pwede ko naman piliin na huwag na lang magpatawad, piliin ko na maging maksarili, o kaya gaganti ako, di ba? Pero mas pinili ko na magpatawad. Can you hear amen? Kaya, heto ako, heto na. Hindi naman nabasa sa ulan. Pero kahit nasasaktan, kahit sinasaktan, kaya ko at marunong ako magpatawad dahil sa biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid? And it's a good thing kasi nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkakakilala. Amen mga kapatid? Masaya ba kayo nakilala niyo po ako? Masaya rin po ako nakilala ko kayo. Look at this. Sabi ng isang quote, the deeper the wound, the deeper the wisdom. Sabi ni Sean Nahiran, no? Ibig sabihin po nito, minsan yung mga sakit natin na nararamdaman, pwede mong gamitin yan para ikaw ay maging matalino. Can you hear amen? Yan ang kapatid. Kasi iba, pag nasaktan, puro lang react. Nagre-react lang ng nagre-react. Pero, brothers and sisters, you can turn your wounds into wisdom. Can you hear amen? At kung ito man ay masakit, yes, we are not rejecting the pain. Ito ay matagal na gamutan, pero kapag nagamot ka, alam mo na ikaw ay lalong patatalinuhin at palalakasin ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, question is, how can God heal your deepest wounds? Alamin natin papaano. What is our answer? Everybody, through what? Letter F? Forgiveness. Sabi nga natin, forgiveness. Amen. Amen po mga kapatid? So, paano? Malalim ang sakit. No? Isa lang palang sagot. At pag natutunan mo ito ngayong araw na ito, sasaya ang iyong buhay. Amen mga kapatid? It is true forgiveness. Sa Tagalog ay pagpapatawad. Ayan, i-post nyo na sa inyong mga social media account. Ito palang solusyon. Can I hear amen? Ang katotohanan po niyan, ang hindi ka magpatawad will never help you a tiny bit. Mga kapatid, hindi ka kayang tulungan nito. Tama po ba? Hindi niya kayang baguhin ang sitwasyon, hindi niya kayang baguhin ang iyong sarili, hindi niya rin kayang baguhin yung mga nanakit sa iyo. Actually, wala ngang talab sa kanila eh. Tama mga kapatid? Amen? What unforgiveness did was to drain us of our energy, steal our hope, and prevent us from enjoying our life and the blessings of God. Kaya pag hindi ka nagpapatawad, sinong talo? Tayo na hindi nagpapatawad. Can you hear amen? So the follow-up question is this. Next po. Which is more difficult? Anong mas mahirap? To forgive or to be forgiven? Yung ikaw ang nasaktan o yung ikaw ang nakasakit? Anong mas mahirap? No? No? Parang parehong mahirap. Tama mga kapatid? Pag sinabi mong mahirap magpatawad, parang ang gusto mong gawin ay dalawang bagay. Ibig sabihin, pag nagpatawad ka, you are choosing to overlook the pain of the past. Hayaan ko na, sinaktan niya ako, okay lang. Ayaw mo nang balikan. Amen po ba? Or, you are choosing to give the offender another chance. Sige, pagbibigyan kita, isa pa. Amen? Kasi nagpatawad ka. Now, pag sinabi mo naman na mas madali ang ikaw ay patawarin, may tatlong bagay naman. Una, inaamin mo, nagkamali ka. Madali bang umamin? Walang gustong umamin sa mali. Nahuli na nga. Hindi ako, siya nga, hindi ako. Tama mga kapatid? Mahirap yun. Tama po ba mga kapatid? Ang ikalawa, tinatanggap mo ang pagpapatawad niya. Ibig sabihin, binibigyan ka niyang awa. Kawawa ka naman, kinakaawaan ka. Mahirap din yun. Amen mga kapatid? Huwag mo akong kaawaan. And number 3, you are implicitly agreeing to a new course of action. Gusto mo, pag siyempre pinatawad ka na niya, uulitin mo pa ba? Magbabago ka na. Sabi sa katabi, magbabago ka na. Tama ba mga kapatid? Kasi sinaktan ka
ka, tapos maya-maya, kinabukasan, inulit-ulit. Sorry, grabe naman. 10 taon nang magkakasama, sorry lang ang sinasabi. Wala namang pagbabago. Are you with me? Kaya minsan, mahirap po ang magpatawad, mahirap din ang patawarin. It depends on your point of view, whether you are the offender or you are the victim. Can you hear amen? Pero ito pong maganda. Ikaw man ay magpatawad, ikaw man ay patawarin, ito po ang resulta. Next, there is healing. Amen mga kapatid? Pinapagaling ka. Healing the past. What else? Reconciliation. Nagkakabati. Together again. Yung kanta, together again. Nung una, please release me, let me go. Aba, gustong kumawala. Amen mga kapatid? May reunion. May restoration. What else? Tearing down the walls that separate us. Amen mga kapatid? Hindi nagpapansinan kahit magkatayo. Kasi mayroong bakod. Amen mga kapatid? Imaginary shield. No? Shield, huwag ka dyan. Andyan po ba yung mga kapatid? Because of course, walls are protection. Tama mga kapatid? Iniingatan mo, baka saktan na naman ako nito eh. Are you with me? But if there is forgiveness, most of all, there is healing. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, maganda bang magpatawad? Yeah. At maganda rin na ikaw ay patawarin. At meron pong isang istorya sa Biblia. Ito ay istoryang pambata. Ang mga karakter po ay si Jacob and Esau. Kilala niyo po sila mga kapatid? So, ang dalawang ito ay magkapatid. Sabihin sa katabi, magkapatid sila. Turned into enemy. No? Madali bang magpatawad ang kapatid? Kaya mo naman, kapatid mo eh. Kaya lang naging kaaway mo. Kaya pa bang patawarin? Medyo may kahirapan. Amen po ba? Ang nagpapatawad si Esau, ang panganay. Ang pinapatawad, may kasalanan si Jacob, ang bunso. Amen po ba mga kapatid? At sa tagpong ito, sa Genesis 32 hanggang 33, ipinakita po na may kahirapan po talaga kung ano bang iyong kasitwasyon. Ikaw ba ay pinapatawad o ikaw ba ang magpapatawad? Let's look at this. 20 years to think, no? Sila po ay matagal na hindi nagkita. 20 years. Matapos po nalokohin ni Jacob si Esau. Ano bang mga pinagagawa niya? Inutakan niya ang kanyang ama na ibigay sa kanya yung kanyang birthright. Sa Tagalog, mana. Inagawang ka ng mana ng bunso. Hello, nandiyan po ba kayo? At siguro ay nahihiya siya ngayon kasi naalala niya na naglagay pa siya ng balahibo sa kanyang braso kasi si Esau ay mabalahibo, si Jacob ay hindi. Para pag ginawa ka ng bulag niyang tatay, makakita niya na, ito na nga ang panganay. Are you with me mga kapatid? At higit sa lahat, nagsinungaling siya sa kanilang ama. Now, ang sakit ng ginawa ni Jacob at umabot ito ng ilan? 20 years. Meron ba kayong gano'ng kagalit? At nung nakita nyo after 20 years, galit pa rin ba kayo? Parang depende no mga kapatid? Pero napakatagal na. Now the question is, how will Esau respond? Paano tutugon? Paano ang bunga ng ginawa ni Jacob para kay Esau? Ang kanya pong ginawa ganito. Nagdala siya ng ilan? 400 soldiers or men. Amen mga kapatid? So sabi ni Jacob, Kuya, magkita tayo. Ang sabi naman ng kuya, sige, magkita tayo. 400 soldiers, tara na! O, ano kayang isipin nyo doon? Di ba? Malaking gulo ang nangyari. Kaya, tingnan nyo, si Jacob po ay nagpanic. Nasusunod nyo po yung kwento? Anong kanyang ginawa? There are 3 precautionary steps that Jacob did. Letter A, ano po yan? He divides his people into 2 groups sa Genesis 32. Kayo na lang ang magbasa, 7 to 8. So, willing si Jacob na isakripisyo ang kalahati at maligtas ang kalahati. Sakali man na atakin sila ni Kuya Esau. Can you hear amen? So, kasi hinati niya. Nakuha niyo po yan? Pangalawa, anong ginawa niya? He prays to God for deliverance. This is far better precaution or tactic. Mas maganda ito. Nagdasal siya, sabi sa Genesis 32, 9 to 12. Now, sa record ng Bible, sabi ng aking research, ito na ang pinakamagandang panalangin sa buong Biblia. Bakit? Sapagkat kompleto ito, inamin niya ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng undeserved kindness o biyaya ng Diyos, at
nag-pray siya na iligtas siya sa kanyang kuya. Ang pinakamaganda nito, napakaiksi ng panalangin. Ikaw ba? Matagal ka bang manalangin o maiksi lang? Maiksi pero malaman. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi ayaw ng Diyos yung paulit-ulit lang. Sabi na, narinig ko na. Ano bang gusto? Andiyan po yung mga kapatid. Especially kung ang hinihingi mo ay emergency para sa'yo o sa iyong pamilya. Amen mga kapatid? Umalis ang anak mo. Sabi mo, Lord, ang anak ko ay, alam niyo po, mabait po talaga siya. Sabihin mo na, ingatan mo Lord ang anak ko. Andiyan po yung mga kapatid? Kasi ayaw mong mapahamak kayong pamilya. Are you with me mga kapatid? Alright. Nakukuha po natin na letter C. Ano nangyari? He offers gifts to Esau to turn away his anger. Sabi sa Genesis 32, 13 to 21. Read it for your own consumption. No? Now, this is a classic example sa Biblia. Ang magbigay ka ng regalo noong unang panahon sa Bible is biblical. Sabi nga natin, biblical. Ang tawag po ng Biblia dyan ay, next, propitiation. Sabi nga natin, propitiation. Yan. Ito po, ang ibig sabihin nito, to turn away wrath by offering a gift. No? Nung si Jesus po ay inihandog ng Ama sa langit, inalis po niya ang galit ng Diyos nung si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Can I amen? Kaya kung galit man si Jesus sa tao dahil sa kasalanan at tinanggap mo si Jesus sa iyo, tinapalan ka ni Jesus. Hindi na ikaw ang nakikita, si Jesus na. Kaya pag tumingin sa iyo ang Diyos, hindi nagalit ang Diyos sa iyo kasi ang nakikita niya, kabanalan ni Jesus sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So we call that propitiation. Can I hear amen? Amen. At si Jacob po, alam nyo, matalino. Marami siyang ibinigay na mga malalaking bilang ng mga hayop. No? Kung bibilangin natin, sabi doon, 200 female goats, 220 male goats, 200 ewes, baka, 20 rams, pati si ram, binamigay na. No? Ibig sabihin, binigay niya lahat, marami na mga hayop, baka, tupa, para lamang mapasaya ang kanyang kuya. Now, anong ibig sabihin nito? Look at this. Nung binigay ni Jacob ang mga offering na ito, nagbibigay siya ng 4 na mensahe. Number 1, ang kanyang iniisip, he become prosperous. Meron may angas siya. Sabi niya siguro, Kuya, respetuhin mo ako, mayaman ako. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi minsan ganun ang target ng iba eh. Magpapakayaman ako para respetuhin nila ako. Are you with me? Second, that he truly wants what? Fellowship with Esau. Na-miss niya talaga si kuya, kaya gusto niya nang makipagbate. Actually, siya ang tumawag ng pakikipagbate, si Jacob. Number 3, he recognizes the enormity. Mabigat ang kanyang naging kasalanan. Napakasama ng ginawa niya. And number 4, he recognizes Esau's greatness by offering him a great gift. Ang kuya niya, mas mayaman pa sa kanya. Hindi basta-basta at higit sa lahat, panganay, hindi mo mayaalis ang kanyang pagkapanganay. Are you with me mga kapatid? Kaya siya na ang nagpakumbaba. Nakita niyo po yun mga kapatid? Amen? Kahit pagbalik-baliktarin mo ang mundo, ang magiging mataas pa rin at tama ay syempre yung unang lumabas, ang panganay. Can I hear amen? Ang mas matanda sa atin. Are you with me? Amen. Kaya po, lahat ng ito ginamit ni Jacob para lamang mawala ang galit ng kanyang kuya. At tingnan niyo po ang kanyang sinabi, Genesis 32:18. We'll just read some few verses from Genesis 32. Sabi niya, they belong to your servant Jacob. They are gift sent to my Lord Esau, and he is coming behind us. No? Anong tawag niya sa kanyang sarili? Servant. Ang iyong alipin, hindi kapatid na, servant. Anong tawag niya kay kuya? Lord, Master, Esau. Small L lang naman po yan. Amen? Amen po ba? So, nakita niyo po ito, merong gustong gawin si Jacob. Ano po yon? Gusto niyang bilhin ang pagpapatawad ng kanyang kuya. But let me tell you this, you can't buy forgiveness. Sige nga, basahin natin. You can't buy forgiveness. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid?
Hindi porke nagbigay ka ng regalo, hindi porke nagpakita ka ng maganda, hindi porke sinusunod mo ang gusto ng nasaktan mo, okay na tayo. No. You cannot buy forgiveness. Can I hear amen? Amen po ba? Ganito ang kanyang pakiwari. Genesis 32:20. Sabi niya, you must say, yes, your servant Jacob is right behind us. Jacob was thinking, etong kanya nasa isip, I will win him over with the gifts, and when I meet him, perhaps, no, he will forgive me. Hindi pa rin siya sigurado. No? Sa dami ng regalong binigay niya, no? Mga bigatin na mga regalo, sabi niya, perhaps, baka, he will forgive me. Baka patawarin niya ako. Can I hear amen? So ano bang problema dito? Masama bang magbigay ng regalo sa iyong kagalit? May kagalit ka ba? Gusto mo bang makipag-ayos sa kagalit mo? Hello? Ito po ang pinaka-mabisang paraan. Biblical. Di ba ginagawa niya sa mga teacher? Andiyan po kayong kapatid. Hello? Are you with me? Regalo. Sabi mo nga regalo. Regalo pala. Pero hindi lang basta regalo, kundi tanungin mo ano bang kanyang gusto o hilig. Amen mga kapatid? Halimbawa may mangga siya, binigyan mo rin siya ng mangga. Sabi, wala pang santol. Andiyan po ba kayo mga kapatid? It is biblical. Are you with me mga kapatid? Tingnan nyo, Proverbs 18 verse 16. Gifts, what? Can open many doors and help you meet important people. Effective ba yan? Oh, di ba? Sa mga matataas na tao, ayoko na mag-mention, pero alam nyo na, nagagawa natin yan. Kung gusto mong i-meet si ganito, si ganyan, bigyan mo ng regalo. Ayun mga kapatid. O kaya pagpunta mo ron, may dala po kasi kaming ano. Sige, pasok. Are you with me mga kapatid? Because gifts can open many doors. Maaring hindi ka pinapasok, pero napansin ka naman. Are you with me mga kapatid? So maraming pagkakataon. Now, ang problema, si Jacob, ang kanyang kaisipan ay makamundo. Sabihin natin, makamundo pa rin. No? Gusto niya yung paraang makatao pa rin. No? He's trying to buy forgiveness with his extravagant gift. No? Binigyan ng ginto, binigyan ng pera, binigyan ng bahay, ng kotse. Ano pa, patawarin mo na ako. Oh. Binibili niya ang pagpapatawad. No? Brothers and sisters, hindi porket nagbigay ka sa Diyos, nagdala ka ng pinakamahalaga sa Diyos, nag-offer ka, nag-tithes ka, okay na kayo sa Diyos. Are you with me mga kapatid? Kasi lahat ng mayroon ka, galing din naman sa Kanya. Are you with me? Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. My friend, it doesn't work that way. Amen mga kapatid? Kaya sabi ni iba, tsaka na ako mag-church, magbibigay na lang ako. Sabi naman ng Diyos, magkasakit ka kaya, may ibibigay ka pa ba? Strength is equal to blessing. Sabi nga natin, strength is equal to blessing. Are you with me, kapatid? Kahit na marami kang pera, kung puro katadtad ng cancer at sakit, hindi ka makabangon sa higaan, brothers and sisters, it is tantamount to nothing. Amen, mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos. Kaya hindi mo mabibili ang pagpapatawad. Are you with me, mga kapatid? Amen. Sa panahon po ng Old Testament, nagbibigay sila ng baka, ng tupa, ng pigeons, mga kalapate. Tayo ba, pag nag-o-offer, may dala ba kayong baka? Pakicheck nga sa likod, baka may baka, nang makapagbaka naman. Wala! Ni bulag na kalapati. Walang dala. Are you with me? And yet, God offers Jesus, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos para ikaw at ako ay maligtas. Hindi na galit ang Diyos sa atin. Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, anong igaganti mo? Maglingkod ka. Amen po, mga kapatid. Magsimba ka. Sabi sa katabi, magsimba ka. Yan. Simulan mo sa pagsisimba para matuto tayo ng mga salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Amen. Do you follow? Alright. So, ito pong sumunod na tagpo. Jacob at the Jabbok. Yan. River. Isa pong river sa lugar po nila Jacob. And dito po, ano ang kanyang mga pakiramdam? No? Siyempre, nag-aalala siya. Nauna pa lang ang regalo, hindi pa sila nakikita ni kuya. So, ang kanyang nararamdaman,
takot siya. He is fearful, he is anxious, he's guilt-ridden, he's unsure of himself, he's worried. No? Nag-aalala siya. Ano kaya? Tinanggap ba o hindi? Tinanggap ba o hindi? Are you with me, mga kapatid? So anong nangyari during that time? Jacob wrestled with God. Nakipag-wrestling. Nanonood kayo ng wrestling? Ganong katindi. Hindi niya pinakawalan yung anghel o si Lord hanggang sa mag-umaga. At ang gusto ni Jacob, sabi niya, pagpalain mo ako. Pag hindi mo ako pinagpala, hindi kita pakakawalan. Now, after this encounter with the Lord, naranasan niya si Lord sa panahon na iyan, nagkaroon po ng 3 bagong bagay kay Jacob. Ano po yan? A new name. Binigyan siya ng bagong pangalan. Israel instead of Jacob. Amen mga kapatid? Kung minsan yung pangalan mo ay hindi nagiging maganda ang dating sa iyo, pwede mong palitan. Can you hear amen? Para sabi mo, ako po, biblically, lahat ng mga pangalan ng anak ko ay biblical. Para pag tinawag ko sila, Anika, gift of God's favor. Amen? Kari, mula sa Macarius, super blessed and happier than happy. Can you hear amen? Kaya pag tinatawag ko sila, hindi ko lang sila tinatawag ko ang pagpapala. Are you with me, kapatid? This time, Jacob was called Israel. What else? A new limb. Iika-ika siya. Nagkaroon siya ng pilay. Dati matipuno siya. He is a soldier. Malakas siya. Pero ngayon, binali ng Diyos ang kanyang tadyang. Amen mga kapatid? So, mahina na siya. He is limping. And finally, a new confidence in God. Dahil mahina na si Jacob, kanino siya magtitiwala? Wala nang iba, kundi sa Diyos lang. Can you hear amen? Minsan dati, inisip mo, malakas ka, tsaka na ako maglilingkod, malakas pa naman ako, pero pag kinuha ng Diyos ang lakas mo, baka sabi mo, Lord, sorry, kasi napapabayaan ko ang relasyon ko sa iyo. Why now? Sabihin sa katabi, bakit hindi ngayon? Na malakas ka pa, kaya mo pang humayo, kaya mong itaas ang iyong kamay, kaya mong pumalakpak ng malakas, ibigay mo ang lakas mo para sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Yung self-confidence ni Jacob, nawala. Mayaman siya, malakas siya, matalino siya, everything is gone. And he learned 2 valuable lessons. Tingnan niyo po ito, napakaganda. Next. Number 1, ano yung lesson na yon? When you walk with God, ano mangyari? You don't need to fear. Amen mga kapatid? Pag si Lord ang iyong kasama sa paglakad sa buhay, matatakot ka pa ba? Hindi na. Kasi siya ang nagbibigay ng buhay, siya ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala. Siya ang nagpapagaling. Can you hear amen? At yun ang pangangailangan ng lahat ng tao. Palapakan natin ang Diyos. Secondly, pagod ka na ba sa buhay? Look at this. When you walk with God, you have no need to play games. No? Ang tao, mahilig maglaro yan ng laro. Laro na nga, nilalaro pa. Sabi nga nila sa basketball. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Pero pag si Jesus, si Lord ang nasa buhay mo, hindi ka nila kayang paglaruan at hindi mo rin kayang makipaglaro. Kung ano lang ang totoo at tama, yun ang ibibigay ng Diyos sa atin. Can you hear amen? Amen po ba? So take note of this. Hindi siya sigurado kung ang kanyang kuya Iso ay papatawarin siya. Pero tingnan niyo po ito. Pagkatapos na siya ay makipag-wrestling, makipagbuno, makipagniig sa Diyos, wala na siyang pakialam. Patawarin man ako o hindi, tatanggapin ko ang hatol. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So anong nangyari? Look at this. Not certainty, but what? Confidence. Sabi nga natin, confidence. Amen po mga kapatid. Hindi ka siguraduhan sa mangyayari, kundi kumpiyansa mo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo, mangyari man iyon. Can you hear amen? Ano kung maghirap ako? Basta confident ako na pagpapalain ng Diyos ang buhay ko. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Ano ngayon kung magkasakit ako? Pagdating ko ron, alam ko, pagagalingin ako ng Diyos and you are so confident. Can I hear amen? Amen po ba? Hindi ka natatakot kasi alam mo ang Diyos ay buhay sa ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin. Now, pag hindi ka confident, sinong talo? Ikaw ang talo. Naalala niyo po yung 3 kabataan na sa Daniel chapter 3? Basahin natin. Daniel chapter 3, 16 to 18.
Ito po yung mga susunugin sa pugon. Kasi po ayaw nilang sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero ito ano nangyari? Shadrach, Meshach, and Abednego answered, Your Majesty, we will not try to defend ourselves. No? Hindi na namin pagtatanggol sarili namin. 17, if the God whom we serve is able to save us, no? Confident sila from the blazing furnace and from your power, then anong mangyari? He will. Kung kaya kaming iligtas ng Diyos na pinaglilingkuran namin ngayon, kaya niya talaga. Tama mga kapatid? Ito mas confident pa. Verse 18. But even if He doesn't, hello, nandiyan po ba yung kapatid? Ibigay man ng Diyos ang trabaho na yan o hindi? Ibinigay man ng Diyos ng pangako na yan, na panalangin mo o hindi? Etong kanya nang sinabi. But even if He doesn't, Your Majesty, Your Majesty may be sure that we will not worship your God, and we will not bow down to the gold statue that you have set up. Amen mga kapatid? O kung iligtas kami ng Diyos, amen. Pero kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan kasi naniniwala kami na may totoong Diyos na magliligtas sa amin. Shout amen. Amen po mga kapatid. Alam nila kung sino yung tunay na Diyos. Hindi yung gintong statwa, hindi yung mga pera, hindi yung mga ipon, ari-arian. Pag namatay tayo, ni singkong duling, kung mayroon man, wala kang madadala. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. So, that's confidence. Sabi nga natin, confidence. Maybe, ililigtas ka ng Diyos. Maybe, hindi. Maybe this year, pagpapalain ka ng Diyos. Maybe, hindi. Pero ang tanong, maglilingkod ka pa rin ba? Bakit? Because you are confident with the Lord. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Ito po yung isa sa paborito kong verse, pinangawakan, lalo na ng pandemic. Be still and know that I am God. Alam nyo ba na may Diyos? At ang Diyos na yan ay Ama mo. At ang Diyos na yan ay napakayaman, napakabait, napakabuti at makapangyarihan. Siyang may-ari ng lupa at langit. Siyang lahat ang may-ari ng ginto at pilak. Lahat ng dollars, Kanya. Lahat ng peso, Kanya. Amen? Kaya kaya niyang pagpalain ang iyong buhay. What did God say? Be still and know that I am God. Sa good news, stop fighting. Huwag ka na lumaban sa Diyos. Huwag ka nang gumawa ng paraang pamamaraan mo. Be silent. Manahimik ka. Sa God's word, let go of your concern. Lord, bahala ka na. Ikaw ba'y pagod na sa buhay? Are you with me, kapatid? Kung pagod ka na, have your confidence with the Lord. Amen, mga kapatid? Sabi ng tatlong binata, si Shadrach, Meshach, and Abednego, kahit na matusta kami, kay masunog man kami o hindi kami maglilingkod sa Diyos-Diyosan na yan. Amen mga kapatid? Pero brothers and sisters, kahit masunog man tayo, hindi ka iiwanan ng Diyos na sunog kasi dadaling ka niya sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang sunog? Hello, nandiyan po kayo mga kapatid? He can deliver you. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? But this time, si Jacob, wala na siyang pakialam. Binigay niya ng kanyang tiwala sa Diyos. Patawarin ako ni Kuya, ni Iso, o hindi. It doesn't matter. What happens next is up to God. Can you hear amen? Anong kanyang natutunan? Ito po yon. Let go and let God. Sige nga, sabihin natin, let go and let God. Naintindihan po ba natin yon? Lord, bahala ka na. Di ba minsan kasi mas masakit pag pinipigilan mo kaysa pakawalan mo. Tama mga kapatid? Amen po ba? Yung sa lubid, sa tug of war, di ba? Kapag lalo mong pinipilit at ayaw ng Diyos, nasasaktan lang tayo. So let go and let God. So here's the final meeting. Next, look at this. Finally, at last, Jacob meets Kuya Iso. Amen po ba? Ang pagtatagpo, ang harapan, ang pinakamasakit sa lahat. Haharapin mo yung kagalit mo at magpapatawaran kayo. Kaya po ba? Hello? Na-imagine nyo po yon? May kagalit ka, tapos gusto niya makipagkita, magkita tayo. At ito na nga ang pagkikita. Sinaktan siya
inagawan siya ng mana, ng kayamanan, and what happened? No? Ano nangyari? Imbis, no, on the spot, 400 na soldier, pwedeng utusan ni Iso para patayin agad si Jacob habang siya'y nakaluhod sa lupa. Di ba? Isang saksak lang, patay agad. Pero hindi yun ang ginawa ng kanyang kuya. Anong ginawa niya? Niyakap niya ito, hinalikan niya ito, at binigyan ng maraming pagpapala. Can you hear, amen? Amen po mga kapatid. So nakita niyo po yun? Ano nangyari? Imbis na maghiganti si Iso, hindi na niya ito ginawa. Next, how would Esau respond? No? Ang kanyang respond ay ano? Embrace him, kiss him, at sabay silang magkapatid na umiiyak. Nakita niyo po yung senaryo? Are you with me, mga kapatid? Ganyan talaga pag tunay na magkapatid, nagpapatawaran. Kaya dapat sigurado na magkapatid tayo. Kanina, inaawit natin, we are family. Is it true? Pamilya ba tayo? Kapatid ba ang tingin mo sa katabi mo? Tingnan mo yung katabi mo. Sa kabila naman, mukha ba siyang kapatid sa iyo? Kasi yung iba, pag hindi mo tanggap na kapatid, pag you have a family. Hindi mo magganon eh. Kaya si Ate Joy tsaka si Kuya Ram, alam mo, 8 taon na kami nagpapaikot, walang umiikot. Amen mga kapatid. Kasi hindi mo siguro maganon that you have a family in the house of God. Amen mga kapatid? Ipakita naman natin na merong pamilya ang bawat isa para tayo po ay maging masaya sa loob ng iglesia. Shout amen. Nung wala po si Jacob sa piling ni Esau, si Lord ay kumikilos na sa puso ni Esau. Amen po ba? Kaya kung si Jacob takot na takot sa kanyang ginawang kasalanan, ito namang si Esau nananabik na magkita na sila ng kanyang bunsong kapatid. Can you hear, amen? So what happened? Next, forgiveness is given, not earned. Amen po ba mga kapatid? Kusa itong ibibigay. Hindi mo pwedeng pilitin na patawarin ka agad. Amen mga kapatid? Actually, wala kang dapat gawin, wala kang magagawa para mapatawad ka kasi hindi mo naman hawak yung puso ng tao na iyan. Amen mga kapatid? Ang kailangan mo lang ibigay ay hingin mo ang tawad at saka ibibigay ito kung gusto. Can you hear? Amen? Amen po ba? Kasi yung iba, sorry na, gusto agad-agad. Ano ba? Kahapon lang nag-sorry ka? The same problem, the same issue, the same kasalanan, sorry na naman. Sabi nga nung isang politiko, magbayad ka. Para man lang may pangmerienda ako. Are you with me mga kapatid? Amen. So, makita nyo po ito, si Jacob po, nag-offer ng mga mamahaling hayop, maraming mga hayop na alagain. It symbolizes wealth and prosperity para mas lalong yumaman ang kuya niya. Ano po ang kanyang kaisipan? Binibili niya yung kapatawaran ng kuya niya. Pero anong sinabi ng kuya niya? If you read through the verses, no? Sabi ni Esau, ang kanyang kuya, dalhin mo na lahat ng dala mo ngayon kasi mayaman din ako. Hindi ko kailangan yan. Pero if you read through the verses, sabi ni Jacob, ipinilit niya, he insisted, Kuya, kung talagang pinatawad mo ako at may pabor ang Diyos sa akin, tanggapin mo na ang ibinibigay ko sa iyo. Nakita niyo yun mga kapatid? Nakita niyo po yun? Hindi ka nagbibigay sa Diyos kasi pinatawad ka niya. Andiyan po mga kapatid. Kundi nung pinatawad ka ng Diyos, doon ka pa lamang natutong magbigay sa Kanya. Are you with me mga kapatid? Kasi yung iba, nagbibigay, oh Lord nag-offer na ako sa iyo, patawarin mo na ako. Eh mga kapatid, mayabang pa sa Diyos. Pag nawala ako dyan, tingnan ko lang. Nandiyan po mga kapatid. And yet, nagbibigay ka kasi naranasan mo ang Diyos at ang Kanyang pagpapatawad. Shout amen. Magkaiba yon. Sabi sa katabi, magkaiba yon. Diba? Nagbibigay ka kasi alam mo, pinatawad ka ng Diyos. Hindi mo binibili ang kapatawaran ng Diyos. Can you hear amen? Look at this. Forgiveness is always a free gift. If it isn't free, it isn't forgiveness. Ang pagpapatawad, libre yan. Sabi sa katabi, libre yan. Pag hindi yan libre, hindi yan tunay na pagpapatawad. Meron niyang hinihingi na kapalit.
Can I hear amen? Amen po ba? Amen. Now, tingnan natin yung sitwasyon. Si Jacob is the son of God. He is a man of God. He is the chosen and promised one of God. Sa madaling salita, Christian siya. Kilala niya ang Diyos. Tama? Si Esau, hindi niya kilala ang Diyos. Pero sino ang unang nagpatawad? Si Esau na unbeliever. Di ba minsan masakit para sa atin? Christian ka na, pero hindi ka pa rin marunong magpatawad. Are you with me, kapatid? Amen. Kaya dapat matutunan natin dito na kung ang mga hindi nga nananampalataya, mga hindi nag-church, kayang magpatawad, tayo pa kaya na naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Proverbs 26:27 verse 6. Look at this. Everybody. A wound from a friend is better than kisses of an enemy. Amen po ba? Mas maigi na nasaktan ka ng kaibigan o kapamilya kesa naman halik. Sabi nga halik ni Judas. Sabi nga. Are you with me, mga kapatid? Kalaban yan. Amen, mga kapatid? At ano ba ang sabihin niya sa iyo? Hindi yan magiging pagpapala sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Pinatawad ni Esau si Jacob. And yet, look at this. Tingnan niyo po ulit. There is still one final, deception. Tingnan niyo po ito. Lumabas pa rin ang tunay na ugali ni Jacob. Nagsinungaling siya, takot siya, at nahiya siya. Bakit? Sabi ni Kuya Esau, o Jacob, sumama ka na sa akin at tumira ka kasama namin. Ang sabi niya, sige, susunod ako, sasama ako sa iyo. Pero, hindi sumunod si Jacob at lumihis siya ng ibang landas. Siguro natatakot siya. Baka pain lang to ng kuya ko. Pag magkakasama na kami, dun ako yariin. Can you hear amen? So, hindi na naman siya sumunod sa usapan. Can you hear amen? Bakit? Sa isip ni Jacob, imposible na mapatawad siya ng kanyang kuya. But brothers and sisters, kung pabalik-balik ang kaisipan na yan, imposibleng patawarin ako ng Diyos. Imposible na lahat ng ginawa ko okay lang sa Diyos. Brothers and sisters, hindi ka makakalaya sa iyong mga kasalanan. Can I hear amen? Amen po ba? Lagi kang nakatali sa takot at pangamba. Can I hear amen? Kaya kung naniniwala ka na ikaw ay pinatawad ng Diyos, pumalakpak ka nga sa Diyos na buhay. Pinatawad ka na nga ba ng Diyos? Amen. At anong ipapalit natin dito? Paglilingkod sa Diyos. Can you hear amen? Amen. There are 4, dito na po tayo magtatapos. There are 4 lasting lessons on forgiveness. Base po sa Genesis 32 hanggang 33. Basahin niyo po ito Children's lesson po kasi yan. Number 1, sometimes it is more difficult to be forgiven than it is to forgive. Tama ba? Mas mahirap na yung akong papatawarin kasi ako madaling magpatawad. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Second, accepting forgiveness requires deep humility and enormous courage. No? Ikaw na ang magpapakumbaba at dapat talaga ikaw ang lumapit. Ikaw na ang mag-sorry kahit wala kang kasalanan. Can you hear amen? Amen po ba? Third, as long as we live in fear, takot ka, we can neither forgive nor be forgiven. Natatakot no? Ayoko makasakit, ayoko ring masaktan, natatakot. Pero walang pagpapatawad dyan at walang pagpapala dyan. Amen? Fourth, healing begins when we confess our sins and accept God's forgiveness. Gusto niyo bang magamot ang inyong mga sugat? Yung mga nakasakit sa'yo, nung bata ka pa, nung nag-asawa ka na, nung matanda ka na. Gusto mo bang mawala yon? Anong sabi? Confess your sin. Lord, patawarin mo ako, nagkamali din naman ako. And accept God's forgiveness. Can you hear amen? Lord, bago magpantay ang paa ko, pumikit ang mata ko, alam ko, Lord, pinatawad mo na ako. Magkita tayo sa langit. Can you hear amen? You are confident because God heals you. Amen po ba? Posible ba na gumaling ka sa iyong mga sakit? Amen mga kapatid? Yung mga hurts mo? Yes. Mahirap ba? May kahirapan. Amen mga kapatid? Pwede bang magbago ang nakaraan? Hindi magbabago.
pero kayang baguhin ng Diyos kung ano ang meron ka ngayon para sa kanyang kapurihan. Shout amen. Palakpakan natin ang Diyos. So what do we need? Next, your greatest need. What is that? God's forgiveness. Hindi pera. Sabi sa katabi, hindi pera. Hindi malaking bahay. Problema pa nga. Hindi magandang sasakyan. Hindi kung ano-ano pa mang material na bagay. Do you believe that? Start with God's forgiveness. Amen? Kasi si Lord hindi nauubusan. Sabi sa katabi, hindi siya nauubusan. Alam niyo po ba yon? Amen? Ipapaalam ko po sa inyo, posible na lagi kang patawarin ng Diyos kasi hindi siya nauubusan ng pagpapatawad. Can you hear amen? Basahin natin, Matthew 18, sulat niyo po, 21 to 22. Then Peter came to Jesus and asked, si Pedro nagtanong, Lord, if my brother keeps on sinning against me, how many times do I have to forgive him? 7 times? Aba, sumagot din siya. 22. Anong sagot ni Lord? No. Not 7 times, answered Jesus, but 70 times 7. Ilan po yun? 70 times 7? 490. Kaya nagkasala na siya. No? O meron pa siyang 489. Nagkasala ulit siya. Plus 490, 489. So, ibig sabihin po nun, walang hanggang pagpapatawad ang ibigay mo sa iyong kapatid. Can you hear amen? Kasi ganon magpatawad ang Diyos sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me? Gusto niyo po bang makalaya? Ang marami po ay nakakulong sa kulungan ng takot at may good news po ang Panginoon. John 8:36. So, if the Son, sino yun? Jesus sets you free, pag pinalaya ka na ni Kristo, anong sabi? You will be absolutely free. Take note of the word absolutely. Tiyak na ikaw nga ay malaya na. Can you hear amen? Amen po ba? Ano man ang nangyari sa past, ano man ang nangyari noon, brothers and sisters, ipagkatiwala na lang natin ito sa kamay ng Diyos. Aayusin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Amen po ba? Last verse natin, Romans 8:28. Everybody, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Pumalakpak nga pong lahat na nagmamahal sa Diyos. Lahat gagawing good, mabuti ng Diyos para sa kanyang mga anak na nagmamahal sa Kanya. Amen mga kapatid? Siya na ang bahala. Sabi sa katabi, siya na ang bahala. Bastang mahalaga, mahal na mahal mo ang Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So the final question is this. Are you willing to forgive? Handa ba kayo magpatawad? And are you willing to be forgiven? Amen mga kapatid? Kasi kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin, ayaw mo rin ikaw ay patawarin, lagi kang nakatali sa tali ng katatakutan. You are in fear at hindi dadaloy ang healing o kagalingan sa iyo. Gusto mo bang maging magaling? Mawala na ang sakit sa iyong puso? Magpatawad ka. Sabihin sa katabi, magpatawad ka. I read a quote from Ali Ibn Abi Talib. Sabi niya, the first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. And the first to forget is it true? Amen mga kapatid? Itong maraming magpapatunay, kapag nagpatawad ka, ikaw na ang pinakamalakas na tao. Can you hear? Amen? Amen po ba? Now, my final say is this. Natutunan ko lang ito nung ako pinasa EGR. Magpatawad ka kasi darating ang araw, hihingi ka rin ng tawad sa iba. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka. Kasi darating ang araw, hihingi ka rin ng tawad sa Kanya. Can you hear? Amen? Amen po ba? Sige, palapakan po natin ng Diyos. And what is our Macarius challenge? Everybody, choose to forgive and you will be healed. Isa pa nga po, choose to forgive and you will be healed. Tayo po tayong lahat. Kung pagod ka na sa sama ng loob, no?
Gusto mo nang iwan niyang galit, yung pangamba, yung paghihiganti, mabigat lagi ang puso mo. God offers one thing that you need. It is God's forgiveness. Amen, mga kapatid? And if you choose to forgive, you will be healed by God. He heals our brokenhearted and He bandages our wounds. Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat kaya naming bigkasin ang mga katuroang ito sapagkat may nais kang gawin namin sa aming buhay. Lord, salamat sapagkat first of all, we realize totoo ang pagpapatawad mo sa amin. Lord, salamat po sapagkat kahit na napakarumi ng aming buhay, kayang-kaya mo kaming yakapin, Panginoon. Kahit napakasama ng aming nakaraan, kayang-kaya mo kaming yakapin, Panginoon. Kaya Lord, bilang ganti, hindi naman sa lahat ng naibibigay namin na material na bagay sapagkat galing din sa iyo, nakakahiyamang sabihin, Panginoon, pero Lord, tanggapin mo ang aming mga handog. At higit sa lahat, sabi nga ng Romans 8, that we offer our bodies as a living sacrifice to you. Romans 12. Panginoon, dalangin po namin na maihandog po namin ang aming buhay. Maggamit mo kami para sa iyong kapurihan, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad mo na hindi nauubos. Salamat sapagkat pinagtiyagaan mo kami. Kaya Panginoon, for the very last time, turuan mo kaming magpatawad, Panginoon. Turuan mo ang aming mga puso na tumibok kagaya ng tibok ng iyong puso. Na nais namin lahat ng aming mga kagalit, lahat ng mga taong nakasakit sa amin, ay kaya na rin namin yakapin kagaya ni Esau sa kanyang bunsong kapatid na si Jacob. Prepare our hearts, Lord. If it's not yet ready, then prepare it. And we are willing to wait, Father. Salamat po, Diyos, sapagkat alam namin na kumikilos ka sa buhay ng bawat isang naririto. Salamat sa iyong pagpapatawad. Higit sa lahat, salamat sa iyong pagmamahal. Ito po nga yung panalangin. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge? Malakas. Choose to forgive and you will be healed. To God be the glory. Palapakan po natin ang Panginoon. Are you blessed? Amen. Super. Tayo po ay magbigay kung tayo po ay pinagpala ng ating Diyos.